Sa part 1, ating tinalakay kung sino ang mga naunang taong tumira o nakatira sa lupang nasa ulap o Bagyo bago pa dumating ang mga Kastila. At tinalakay din natin kung saan nagmula ang salitang Bagyo. Sa part 2, ating tatalakayin ang panahon ng Amerikano. Kailan na itatag ang Baguio bilang lungsod at yung mga panahon ng konstruksyon at pag-unlad mula kabundukan hanggang maging summer capital ng Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Malaki ang naging pagbabago sa Baguio. Nung matalo ang mga Kastila at pumasok ang mga Amerikano sa Pilipinas noong 1898, nagsimula silang maghanap ng lugar na malamig, maaliwalas at maaaring pahingahan ng mga opisyales mula sa mainit na Maynila. Natuklasan nila ang mataas na lupaing ito nasa Cordillera, ang lupain ng mga Ibaloy, na may malamig na klima, parang nasa ibang bansa. Dito nila naisip na itatag ang isang hill station o pampalamig na lungsod. Kailan ba naitatag ang Baguio bilang lungsod? Noong 1900, nagsimula ang mas planadong pag-develop sa Baguio sa panahon ng Amerikano. At noong Setyembre 1, 1909, opisyal na naitatag ang Baguio bilang isang lungsod sa ilalim ng pamahalahang Amerikano. Noong panahong iyon, nagsimulang makilala ang Baguio bilang summer capital ng Pilipinas. Dahil dito, lumilipat ang gobyerno tuwing tag-init. Isang lungsod na may malamig na klima na kakaiba sa ibang bahagi ng bansa. Dahil sa mga Amerikano, itinayo ang Cannon Road, ang pangunahing daan papuntang Baguio. Napakahirap gawin. Maraming manggagawa ang namatay sa pagbuo nito. Ginawa din nila ang Baguio Town Site. Maagang urban planning, may mga lote, kalsada at zoning. Andyan din ang Camjan Hay, rest at recreation area para sa mga sundalong Amerikano. Pasyalan katulad ng Burnham Park at mga paaralan. Dito nagsimula ang mabilis na pagbabago at nanghanap buhay ng mga tao sa Baguio. Bukod sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, pumasok ang paggawa sa konstruksyon katulad ng mga kalsada at mga gusali na may kinalaman sa serbisyong may kaugnayan sa gobyerno at militar. Naglitawan din ang mga nagnenegosyo, mga tindahan ng souvenirs, mga pasalubong katulad ng strawberry, jam, kainan at iba pa. Sa kabila nito, patuloy pa ring namumuhay ang mga Ibaloy at iba pang katutubo
sa paligid ng lungsod. Pero unti-unti nang naapektuhan ang kanilang mga lupain galing sa mga ninuno. May mga lupang naisama sa town site at mga proyektong panggobyerno. Ano naman ang Baguio noong panahon ng digmaan? Noong World War II, naging mahalaga rin ang Baguio. Nasira ang ilang bahagi nito nang sakupin ng mga Hapon. Ngunit pagkatapos ng digmaan, unti-unti itong itinayo, pinaganda at muling kinilalang summer capital ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, nagsimulang dumagsa ang mga bisita mula sa Ilocos, La Union, Pangasinan, Pampanga, Maynila at iba pang rehiyon. Bakit? Dahil sa malamig na klima. Tanawin na magandang mga bundok, maraming pine trees, at kakaibang kultura ng Cordillera. Dito rin ang paboritong gawaan ng mga magagandang pelikula noong dekada 60. Sa ganitong pag-unlad, nagsimulang mabuo ang imahe ng Baguio bilang lungsod sa ulap. Isang lugar na hindi lang pahingahan ng mga Amerikano, kundi maging ng mga Pilipino mismo. Ngunit, ang tunay na kasikatan ng Baguio bilang tourist spot at ang anyo nito ngayon ay mas mauunawaan sa kasaysayan ng makabagong panahon. Ito ang wakas ng part 2 at ituloy natin sa part 3 tungkol sa ang Baguio ngayon, ang kanyang turismo, kultura at hamon ng kaunlaran. Have a blessed day to you!